Kumusta na kayo mga kapatid ko sa pananampalataya? Isang panibagong araw na naman po ng pagsamba natin sa Panginoon. Nandito po tayo. Kumusta na kayo? Hindi ko tuloy alam kung ano sasabihin ko sa tagal nating hindi pagkikita. Kasi namimiss ko kayo gusto ko kayong makita ng harap-harapan talaga. Gusto ko kayong mabeso-beso, gusto ko kayong mayakap, paramdam sa inyo na mahal ko kayo bilang kapatid sa Panginoon. Kaya lang, sa sitwasyon natin ngayon ay hindi pa pwede. Kasi mahirap na, di ba? Kaya kailangan manatili muna tayo sa ating bahay-bahay habang tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon sa umagang ito. At sa araw na ito, buksan natin yung ating mga Bible. Kung may Bible kayo o cellphone, buksan natin sa book ng Awit 100. Awit 100, 1 hanggang 5. Andiyan na kayo? Sige na, basahin na natin. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y magdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Sa siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon sa araw na ito, sa umagang ito. Tayo po ay sumaglit na pumikit at tayo po ay lumulog sa panalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Muli, Lord, kung saan, Panginoon, na magkaisa po kami na nananalangin, Panginoon. Magkaisa po ang puso namin, Lord, na lumapit sa inyo, Panginoon. Upang maidaos, Lord, yung gawain namin, Panginoon, sa araw ng linggo, Panginoon, na kahit kami nagkakalayo, hindi po ito hadlang, Panginoon, para hindi ka namin mabigyan ng papuri, Lord, hindi ka namin mabigyan ng pasasalamat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy na kabutihan mo, Panginoon, na kahit kami nagkukulang, ni minsan hindi ka nagkulang sa amin. Lagi kang tapat, tunay kang mabuti, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya wala po kaming rason para hindi ka namin mabigyan ng papurit, pasasalamat, Panginoon. At sa araw na ito, tinataas ko rin po sa inyo, Lord, yung tagapagsalita sa araw na ito, sa umagang ito, na ikaw nga po, Lord, ang siyang patuloy na manguna, Panginoon. Kung sino mang buting pastor ang tatayo sa unahan, itago mo siya sa iyong likuran, diktahan mo siya, Lord, ng iyong salita, Panginoon, ng mga salita mo, Lord, ay maging kalakasan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, ay ibinabalik namin sa iyo. Yung aming papuri, ang aming pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahihimlay. Dahil sa'yo nasumpungan
kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Yes, Lord, sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahimlay. Dahil sa'yo nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mananahan. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang pasalamatan. Tanging hangad ko ay iyong kabanalan. Sa presensya mo, ako'y di nalilisan. Yes, Lord, hallelujah. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahimlay. Dahil sa'yo nasumpungan kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, ako'y mahal. Sa piling mo, Jesus, may kagalakan. Karapat-dapat kang papurihan. Yes, Lord. Karapat-dapat kang pasalamatan. Tanging hangad ko ay iyong kabanalan. Sa piling mo ay may kagalakan. Worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Father. Yes, Lord. Come on, let's worship the Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Let your presence be with us today, Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Sa presensya mo, ako'y nagdiriwang, dinadakila ang iyong pangalan. Jesus, sa presensya mo ay may kalayaan. Sa piling mo ay may kaganapan. Sa piling mo ay may kagalakan. Sa piling mo ay may kagalakan. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming pagsamba, kawalatian, mong karangalan, kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka, O ang aming alay ay pagsamba,
Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, Panginoon, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Yes, Lord. Dakilaan mo. Hallelujah. Samantala, lubhang nababahala ang maraming Pilipino na mahawa sila o ang kanilang mga kaanak sa COVID-19. Sa mobile phone survey ng Social Weather Stations o SWS, 87% ng mahigit 4,000 respondent ang nagsabing lubos o medyo nababahala silang mahawa ng sakit. Kumpara po yan sa tig 7% ng mga hindi nababahala o kaunti lang. Mas nababahala ang mga sumagot sa COVID-19 kumpara sa iba pang nakakahawang sakit gaya ng Ebola, swine flu, bird flu at SARS. Mas marami rin ang mga Pilipinong nababahala sa COVID-19 kung ikukumpara sa kaparehong survey sa ibang bansa. Halos lahat ng mga sumagot sa SWS survey alam ang mga sintomas ng COVID-19. Pinakamarami ang nagbanggit ng mga sintomas na lagnat at ubo. Isinagawa ang survey noong May 4 to 10 at may margin of error na plus or minus 2%. Welcome back po muli sa Winsukat Online Service. Sa lahat po ng mga kasama namin nag-worship sa kanila po mga tahanan, good morning po sa inyo. At syempre sa lahat po ng mga kapatiran from Win Family, sa ating po mga kaibigan, sa lahat po ng mga patuloy na sumasabaybay sa ating pong online worship service, good morning po sa inyo lahat. Nawa po ay nasa malusog kayong kalagayan sa mga oras po ito. Sa datos nga po na ginawa na survey ng SWS sa pamagitan po ng mobile phone, na nagsasabi sila ay lubhang nababahala na mahawa ng tinatawag na sakit na COVID-19. Mula daw po sa 4,000 respondent ay 87% daw po ang lubos
o medyo nababahala na baka sila ay mahawa. Kumpara po sa tig-7 or 14% lang o kakaunti ang hindi po nababahala. Hindi po nakakagulat mga kapatid kung bakit maraming tao ang nababahala. Una nga po ay sa mga numero na lang na ipinapakita po ng WHO na bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 ay nagdudulot po ito ng pagkabahala sa maraming tao sa buong mundo. Sino nga bang hindi mababahala sa bilang na 5.8 million positive, no? Sa buong mundo at sa atin sa Pilipinas po ay 15,588. Pero pansinin ninyo, madalas na binabantayan natin o pinapansin natin ay ang bilang ng mga nagpupositibo at hindi ang bilang ng mga gumagaling. Kung bakit po marami nababahala ay dahil po sa mga maling kaalaman. Na sa halip na pagtuunan po ng marami, bigyan ng pansin, ang bilang ng mga gumagaling, ang binapansin po natin ay ang bilang ng mga nagiging positibo sa COVID-19. Alam niyo po ba, from 5.8 million na kaso po ng nagpositibo, ay 2.4 million po ang nakarecover. Isa pa po sa nakapagdudulot ng pagkabahala sa marami ay ang mga magkaibang pananaw ng siyensya at ng gobyerno natin. Kamakailan po ay ipinahayag ni Secretary Duque na sinasabi niya na nasa second wave na daw po ang Pilipinas. Nakaagad naman pong binawi ng Malacanang at sinabi nga po na wala pa tayong sa second wave. Nasa first wave pa lang tayo ayon sa ating presidential spokesperson Harry Roque. Pero alam natin, ito din po ay nagdulot ng pagkabahala sa marami. Kaya nga po naglabas ng salobin ng isang nating kababayan na nagbigay ng komento sa Facebook na sinabi niya, nag-comment siya sa sinabi ni Sec Duque na sabi niya, mahal na Pangulo, pa-second wave na pala tayo. Sana naman po ay makasama na kami dito sa second wave dahil hindi po kami nakasama sa first wave. Ayuda pala ng SAP ang kanyang tinutukoy. But the truth is, nag-cause din ito, syempre, ng pagkabahala sa kanya. Nakapagdulot din po ng pagkabahala sa marami ang mga maling impormasyon. Itong mga maling pagbabalita ng mga nasa mainstream media. Dagdagan pa po ng mga fake news sa social media. Sino nga ba ang hindi mababahala? Nakakabahala din po yung pagsasara ng ilang mga kumpanya. No? Sa isang interview, sa isang secretary, sinabi na okay lang na magsara ang isang kumpanya kasi mababayaran naman daw ang mga empleyado kaysa doon sa mga temporary close. Hello? Okay ka lang. Madaming maaaring pagmulan ng ating pagkabahala. Hindi lang po itong pandemic nito. Kaya nga po sa umagang ito, nais tulungan ng Diyos ang takot sa ating mga puso. Ang mga pagkabalisang na idudulot ng mundo sa kasalukuyang nangyayari po sa ating tunay. At as we celebrate the Pentecost Sunday, the birth of the Church, let's acknowledge the Holy Spirit. I-acknowledge po natin ba ng Espiritu who empower us to become strong in this time of pandemic. In church, allow me to share to you ano nga po ba ang hatid na kapanatagan ng Banal na Espiritu na taliwas sa idinudulot sa atin ng mundo ito. If you have a Bible, please open with me in the book of John, chapter 14, verse 27. Again, ang ating pong teksto ay muhango po sa aklat po ng Juan, kapitulo 14, talatang 27. Kayo po ay handa na, let's basahin, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po diyan, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. Ulitin po natin, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid.
Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, ang pamagat po ay a peace that the world cannot give. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga talatang aming pong binasa at pinungayan sa oras na ito. Manguna po kayo sa aming kalagitnaan. Magpahayag ka ng mga bagong kapahayagan sa aming puso na patuloy magdudulot sa amin ng kapag-asahan at kapanatagan na kahit anumang sitwasyon darating sa aming buhay, kami po ay tanggapin. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang mga oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, kailanman ay hindi maibibigay ng mundo yung kapanatagan na hinahanap natin. Dahil wala po sa mundong ito ang tunay na kapayapaan. Ang ibinibigay sa atin ng mundo ay walang iba kundi takot, pagkabahala, at frustrations. Wala pong ginagawa ang mundo kundi takutin tayo. Punuin ang ating puso ng pagkabahala. Especially ito pong COVID-19. Ano ang nais i-insist ng mundo? Ang matakot tayo. Ang mabahala tayo. Ilan nga po sa mga propaganda na ginagawa pa ng WHO at ng DOH ay yung propaganda patungkol sa takot ako sa COVID. Pwede po ninyong i-search yan sa YouTube, itong mga propagandang ito. Ano pong sabi ni Idol Robin? Matapang ako, pero takot ako sa COVID. Kamakailan lang, isa pong matanda ang nagpakamatay dahil sa mali pong resulta ng COVID-19. Ang akala po ng matanda ay siya ay nagpositibo. Kaya siya nagpakamatay. So nung itest po ang kanyang bangkay ng matandang ito, negatibo pala siya sa COVID-19. So anong nagtulak sa kanya para siya magpakamatay? Takot. Nung bago pa lang po pumutok yung balita patungkol po sa nakakahawang sakit, ang aking pong asawa ay nakaramdam po ng mga ilang sintomas na sinasabi po ng DOH. At ang mga oras na yun ay marami po mga naglaro sa isipan ng aking asawa, yung mga what if. So dahil po sa pangamba, para maalis po yung pangamba sa kanyang puso, ay nag-decide po ang aking pong asawa magpa-check up sa center. At binigyan po siya ng antibiotic ng doktor for 7 days. Sa madaling araw ay ginising po ako ng ubo, pananakit, panunuyo ng lalamunan. Sa takot ko rin na baka COVID, agad po akong bumangon at kinuha ko yung gamot na nakapatong sa lamesa sa tabi po ng aming higaan na sa pag-aakala kong ito po ay yung vitamin C na aming iniinom. To cut the story, agad-agad 2 kapsula po ang aking pong ininom na hindi ko muna chinek kung tama ba yung aking ininom. At na ako po'y may masmasan, bigla ko pong napansin na parang mayroon pong mali sa aking pong gamot na ininom. At ang aking pong i-check yung lalagyan, para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil ang aking pong ininom, 2 kapsula na amoxicillin 500. So bigla po akong nakaramdam ng kabog ng dibdib. Una po, patay ako sa asawa dahil ininom ko ang kanyang antibiotic. At pangalawa, natatakot ako na baka mayroong mangyari sa akin. So agad-agad ay nag-research po kay Google. Nagtanong po ako kay Google, sabi ko, what happen if you take 2 capsules of antibiotic? Sumagot naman si Google, sabi ni Google that there are increased risk of side effect if you take 2 doses closer together than recommended. So kinabahan ako doon. Pero sinabi pa rin ni Google, accidentally taking 1 extra dose of your antibiotic is unlikely to cause you any serious harm, but it will increase your chances of getting side effect, such pain in your stomach, diarrhea, and feeling of being sick. So medyo nakiramdam po ako sa aking pong katawan. At muli po akong bumalik sa higaan at hindi ko na po pinalam sa aking pong asawa. At
Kinaumagahan, nung ako po ay magising, ay wala naman po akong naramdaman. Nagpasalamat ako sa Panginoon, sabi ko, praise God Lord, dahil buhay pa ako. So that is my experience. Kayo po, ano po yung mga na-experience niyo? Ang dulot po ng mundo ay pagkabahala, pero ang dulot po ni Jesus ay kapanatagan. Kaya sabi again ng John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. Ano po ba ang kalagayan ng mga disciples sa mga oras na yon? So, ang mga disciple po ay nasa panahon po na sila po ay nababalisa. Ano po bang naging dahilan o pinagmulan ng mga kabalisahang ito ng mga disciples? To give you a background, sa chapter 13 hanggang 17 po ng Book of John, ito po ay final word ng ating pong Panginoon. Inihahanda po ni Jesus ang kanyang mga disciples sa kanyang pong pag-alis. At ayon po sa John chapter 13 verse 1, bisperas ng Pasko, alam na ni Jesus na dumarating na ang takda, oras ng kanyang kamatayan, at di magtatagal ay babalik na siya sa kanyang pong Ama. So habang inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mangyayari, alam po ni Jesus na lubhang nababahala ang kanyang mga disciple. Alam niya kung ano yung kanilang pakiramdam o nararamdaman ng mga oras na yun. Kapag sinabi ni Jesus na siya'y aalis na. Kaya nga sabi po ng John chapter 13 verse 33, mga anak, konting panahon na lang ninyo kung makakasama. So, hindi lang po yung pag-alis ni Jesus ang nakapagdulot ng pagkabahala sa ating pong mga disciples, sa disciples ng ating Panginoon, kundi yung mga ibinunyag ni Jesus sa kanila, na sinabi na isa sa kanyang mga alagad ay magkakanulo sa kanya. Yung po yung sinasabi ng John chapter 13 verse 21. Nakakabahala po ito para sa mga disciples. Kaya sila po ay nagtinginan sa isa't isa. Nagtanungan, sino daw ang magkakanulo sa ating guro? Maaari nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa mga disciples sa mga time na yun. At susundan pa ni Pedro na isa sa pangunahing alagad ni Jesus. Na sinabi ng Panginoong Jesus na kay Pedro na maikatlong beses mo akong itatatwa. So nakakabahala po ito, itong mga tagpong ito. At nagdulot ng malaking kabalisahan sa mga disciple ng ating Panginoon. Dagdagan pa ng mga what if, na maaari po silang arestuhin, na maaari po silang ipakulong, pahirapan, patayin, kapag wala na si Jesus. Nalalaman po ni Jesus ang mga nararamdaman na kabalisahan at takot ng kanyang po mga disciples. Katulad din po natin o ng karamihan sa panahon ito ng pandemya. Nalalaman ni Jesus ang iyong pangamba. Yung takot na naghahari sa iyong puso. Takot na baka mahawa ka. Takot na baka wala ka nang babalikan na trabaho. Takot na mawalan o maubusan ng supply. Kaya dito po sa John chapter 14 verse 1, mababasa natin, pinalakas ni Jesus ang kanila pong loob. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Naalala ko po nung bata pa ako sa tuwing papasok ang aking ama sa trabaho, kapag ako ay umiiyak sa tuwing ako ay humahabol sa kanya, ang palagi niyang sinasabi, huwag ka nang umiyak. Nasa kabilang kanto lang naman ako magtatrabaho. Babalik din ako agad at pagbabalik ko, meron akong pasalubong sa iyo. Dahil sa sinabi ng aking ama na papanatag po ang aking kalooban, tumitigil ako sa pag-iyak dahil alam ko na andyan lang siya, nasa kabilang kanto. At pag uwi niya, meron akong pasalubong. Marahil ganito rin po yung ginawang pag-comfort ni Jesus sa kanya pong mga disciples. Bagamat nalalaman ni Jesus na hindi ito sapat, na hindi mapapanatag ang mga halagad hanggat wala pa silang bakuna. Wala pa sa kanilang banal na espiritu. Dahil ang time na yun, hindi pa po nila natatanggap ang banal na espiritu. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Diyos
magtiwala din kayo sa akin. Ang mga Hudyo po ay kilala pagdating po sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. No question or doubt about their belief in God. Pero sa pagkakataong ito, hinihiling ni Jesus sa kanyang mga disciple, magtiwala din kayo sa akin. Ako nakita ko personally habang binabasa ko po itong mga talatang ito, nakita ko po na hindi naging madali para sa mga alagad na magtiwala sa isang tao. Na matapos mong ibigay ang lahat, na matapos mong iwanan ang lahat para sa isang taong yun, tapos bigla kang iiwanan. Kaya ang kahilingan ni Jesus sa kanyang mga disciples, magtiwala din kayo sa akin. Parang sa Diyos kayo nagtitiwala. Dahil naunawaan po na Jesus na hindi madali para sa kanyang mga disciples na agad-agad magtiwala sa kanya. Now, upang mabawasan yung pangamba ng mga disciples, sinagot ni Jesus ang mga marahil ay tanong na nasa puso ng mga alagad na ito. Ang gusto ng mga alagad ay magkaroon ng assurance, katiyakan. Yes, aalis ka. Sa pag-alis mo, ano ang aasahan namin? Yung mga tanong na saan ka pupunta? Anong gagawin mo doon? Kailan ka babalik? Doon ba sa pupuntahan mo ay makakarating din kami? Paano kami makakarating doon? Hindi namin alam ang daan. So yung mga tanong na ito ay gustong matiyak ng mga disciples o mga alagad ni Jesus na meron ba silang aasahan? So sinagot po ito ng Panginoon isa-isa. Sabi ng John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? So saan pupunta si Jesus? Pupunta sa Ama. Anong gagawin niya doon? Ipaghahanda ang kanyang mga alagad ng kanilang natitirahan. At kapag naipaghanda na, sabi ng John chapter 14 verse 3, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko kung saan ako naroon. At in John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil ang tanong nila, hindi namin alam ang daan doon sa pupuntahan mo. Kaya sagot ni Jesus, ako ang daan. Maaaring nakatulong ito ng kaunti sa kanilang kabalisahan, but what they need is more assurance. Sinabi ni Felipe kay Jesus, ipakita ninyo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Kasi katiyakan ang gusto malaman ng mga disciples. Kaya sinabi ni Felipe, sige Lord, ipakilala mo na lang sa amin Ama, okay na kami. Pero ang tanong, sa palagay niyo ba, ito ang tugon sa hinahanap nilang kapanatagan nitong mga disciples na to, na kung makikilala nila ang Ama ay magkakaroon sila ng kapanatagan? Anong sagot po ng Panginoon ni Jesus sa John chapter 14 verse 9? Sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa ako nakikilala? Sinabi pa ni Jesus, hindi pa ba malinaw sa iyo na ang Ama ay nananahan sa akin? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At ang ginagawa ko ay hindi sa ganang akin, kundi sa aking Ama. Ang Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Ama. So ang punto po ay hindi sapat na kilala lang natin ang Diyos o kilala na lang nila ang Diyos upang maging panatag. Pero kundi ang sagot o tugon is magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapanatagan, maging sa mga alagad. Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At ito po ang pinakita ni Jesus sa pagkakaroon nila ng magandang relasyon ng kanyang Ama. Tiwala si Jesus na kahit gaano kabigat ang mga pagdadaanan niya doon sa krus ng Kalbaryo, nakakasiguro si Jesus na hindi siya kailanman pababayaan ng kanya pong Ama. Mga kapatid, ito rin ang nais matutunan ng kanyang mga disciples. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, magtiwala din kayo sa akin.
Ang parang sinasabi ni Jesus, ang relasyon ninyo sa akin na magbibigay sa inyo ng katiyakan. At kapanatagan na naandito lang ako. Ihahanda ko ang inyong matutuluyan. Kapag natapos ko na ang lahat, babalik ako upang isama ko kayo kung saan ako naroon. John chapter 14, verses 1 and 2. Ito po yung mahalagang dapat na maunawaan ng bawat nakikinig ng mensahe nito. Na ang pagkakaroon po natin ng kaugnayan sa Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ulitin ko po, ang pagkakaroon natin ng kaugnayan sa Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Pangalo po, na nais ni Jesus na iparana sa kanyang mga disciple, ay ang magkaroon sila ng upang magkaroon sila ng kapayapaan, ay kailangan niyang isugo sa kanila ang isa pang patnubay. Kasi sinasabi po ng John chapter 14, verse 16 to 17, patungkol sa espiritu ng katotohanan. At sinabi ni Jesus na hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi siya aalis. Na hindi niya maisusuko ang banal na espiritu kung hindi siya aalis. So the ultimate outcome of the work of the Holy Spirit in our life is deep and lasting peace. Ibig sabihin, yung panloob na kapayapaan ang ipinagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu. Na kahit dumating tayo sa patong na problema, mga kapatid, hindi po mapapawi ng kapayapaan ni Kristo. Hindi mapapawi ang kapayapaan ni Kristo. Kahit dapuan ka pa ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman, hindi kayang pawiin ito ang kapayapaan ni Kristo. Na kahit malapit na maubos ang iyong supply, ay di kayang pawiin ito ang kapayapaan ni Kristo. Na kahit sa tingin mo wala ka nang babalikan trabaho, kapatid, hindi kayang pawiin ito ang kapayapaan ni Kristo. Kaya nga po sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang iniiwan at ibinibigay ko sa inyo. John chapter 14, verse 27. Dahil sa banal na Espiritu, tinapos na ng kapayapaang dala ni Jesus ang anumang kabalisahan sa puso ng kanyang mga alagad. Hindi lamang po sa mga alagad, tayo rin po sa umagang ito. Ang kapayapaang kaloob ni Jesus, ang pinakadakilang kaloob sa atin. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo ng huwad, na hindi pang matagalan, kundi pansamantala lamang. Mga kapatid, o maging sa inyong lahat na sa kanilang mga tahanan ngayon at nanonood, nakikinig ng mensahe ito. Ito po ang nais ng Diyos na maranasan mo sa umagang ito. Kung magtitiwala ka kay Jesus ngayon, tatapusin ng kapayapaang hatid ni Kristo ang anumang kabalisahan at takot na naghahari sa puso mo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinasabi na hindi na natin kailangang mabalisa at matakot saan man kayo pumunta, anuman ang mangyari sa inyo, ang pangako niya sa inyo ang kapayapaan ni Jesus. In John chapter 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa pakikipag-isa sa akin, mayroon kayong kapighatian dito sa sanglibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. In Philippians chapter 4:7, ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, tandaan natin, ang tunay na kapayapaan ay may kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Kung sa umagang ito ay wala ka pang kaugnayan kay Kristo, wala ka pang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus, ito yung oras para tanggapin mo ang ating Panginoon sa iyong buhay. Pangalawa, ang tunay na kapayapaan ay panloob na kapayapaan. Amen? Hindi kayang pawiin ng anumang mga sitwasyon dahil ito ay nasa loob natin. At pangatlo,
Ang tunay na kapayapaang ito ay bunga ng banal na Espiritu o hatid ng banal na Espiritu. Kailangan nating panatilihin sa ating buhay ang banal na Espiritu upang manatili sa atin ang kanyang bunga. Ito'y walang iba ang kanyang kapayapaan. Sa umagang ito, ano ang mga kabalisahan ang nararanasan mo ngayon sa mga oras nito? Ano ang iniisip mong gawin upang mapawi ang lahat ng takot sa puso mo? Meron ka bang alam na paraan kung paano mawawala ang takot na ito? Kung wala pa kapatid, bakit hindi mo subukan si Jesus? Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga kabalisahan. Nais kong tulungan ka sa isa pong maikling panalangin sa umagang ito upang maranasan mo ang tunay na kapayapaan na inaalok ng ating Panginoon Jesus. Ipikit mo ang iyong mata at nais kong maghandog ng isang maikling panalangin para sa iyo. Kung ikaw ay nababalisa, kung ikaw ay natatakot sa umagang ito, ang kapayapaan ni Jesus ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa oras ito. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, nakikita mo lahat ng mga kabalisahan na nararanasan po ng bawat isa. Hindi po lingid sa iyo ang bawat takot, pangamba na dulot sa amin ng sakit na ito ng COVID-19. Panginoon, pagharian mo nawa kami ng kapayapaan mo sa pamagitan ng patnubay ng iyong Espiritu. Tulungan nawa kami na maging matatag, malakas, at puno ng pag-asa na matatamo lamang ang tagumpay sa pamagitan ng tulong at pagkilos na iyong banal na Espiritu sa amin. Hayaan mo na hindi po takot, pagkabalisa ang maghari sa bawat isa sa amin, kundi ang kapayapaan mo, Panginoon, na sa bawat paglabas namin ng aming tahanan, sa lahat po ng mga papasok sa kanilang mga trabaho at opisina, magkaroon po sila ng kapanatagan dahil ikaw ang aming kasama. Na alam namin, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. At ang kapayapaan mo, ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagpapala at katugunan na natanggap ng iyong mga anak sa umaga. Ito po ang aking panalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa tithes and offerings. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay mabuti sa kabila po ng sitwasyon na nararanasan natin ngayon. Samahan niyo po ako sa Lucas chapter 6 verse 38. Sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit sa iba ay siya ring panukat na gagamitin sa iyo. Sige po, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon na makapagbigay, na makapagbalik, Lord, sa mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, at dalangin ko na pagpalain niyo po ang mga pinagkukuhanan, Lord, ng mga kaloob na ito, O God. Dalangin ko na naisin po, Lord, ng bawat isa, Panginoon, na makapagbigay, Panginoon, sa inyo. Dahil po, Lord, sa joy na nanggagaling po, Panginoon, O God, sa inyo. Na magbibigay po kami, Panginoon, Lord, out of gratefulness, Panginoon, O God. Tunay, Panginoon, na mabuti, Lord, at tapat kayo sa buhay namin. Kaya na marapat po, Panginoon, na sa inyo lang po namin, Lord,
ibalik, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli na naman natin nabigyan ng kalwalatian ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating sama-samang pagsamba saan man tayo naroon. Tunay na wala pong makakadlang sa gawain ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, kita-kita tayo muli sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sa ganito pa rin pong oras. At sa ating pagtatapos, sama-sama po natin itaas ang ating kamay. Naway sumayin lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Ako po muli si Pastor Sunny ang nagsasabi, stay at home, be with the Lord.